Alam niyo ba mga kabayan, noong nakaraang linggo ay napakaraming naging pangyayari sa ating mga paliparan sa Pilipinas. Hindi lamang ito sa NAIA, pati nga sa mga ibang domestic airport sa Pilipinas ay may mga eksenang nangyari. At ito nga ang ilan sa kanila. Ano, nag-aamok ko. Grabe, nagkakaputukan, no? May nahuli raw yan na na nakapagpasok ng patalim. Hindi pwede ka. So, kung paano yun na ipasok sa airport na yan, hindi natin alam. Sa Iloilo Airport nga pala yan, yung napapanood nyo ngayon. Turuan kita. Diba, parang may shooting lang. Nabalita na nga rin yan sa ibang mga TV news sa Pilipinas. Ayon nga sa balita, itong araw katulad dun sabi natin kanina na nahulihan nga raw ito ng patalim. Pero ang tanong paano na ipasok? Ganun na ba talaga kaluwag sa mga paluparan natin sa Pilipinas para yung mga ganung bagay ay hindi makita sa mga x-ray machine? At para nga sa balita at buong detalye ng nangyaring yan sa Iloilo International Airport, panoorin natin ang balitang ito. Nag-beast mode sa loob ng Iloilo International Airport ang isang lalaking may dalang kutsilyo. Natigil lang ang panggugulo nang barilin ang suspect. Ang tanong, paano siya nakapasok sa paliparan kung meron siyang patalim? Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nakipaghabulan ang lalaking yan sa mga pulis sa loob mismo ng Iloilo International Airport. Kasabay niyan ay ang nagpulasan din dahil sa takot ang iba pang mga pasahero. Ay, naku, no good. Maya-maya, umalingaw-ngaw na ang isang putok ng baril. Turuan kita. Turuan kita. Pinaputukan na pala ang lalaking hinahabol ng mga pulis. May bit-bit daw kasi siyang kutsilyo. Kwento sa News 5 ng isa sa mga pasaherong nakakita. Naharang na raw ng mga pulis ang lalaki sa security screening pa lang bago makapasok sa boarding area. Nakita ko siya, pinapahinto siya ng isang security officer na kailangan i-check yung bag niya. Nung malapit ako sa boarding gate, nakaupo ako, bigla lang namin narinig yung mga tao nagsitakbuhan. Sinubukan pa raw pakalmahin ng mga pulis ang lalaki pero nagpupumiglas daw ito. Nung medyo nagsisterical siya yun, ginarin na po siya. Tinamaan ng bala sa kanang balikat ang lalaki na biyaheng Cebu. Ayon sa Office for Transportation Security, bigla na lang daw nagwala ang lalaki nang masita ang kanyang kutsilyo. Pero paano nga ba nakalusot ang patalim sa paliparan? Paliwanag ng OTS. Hindi siya nakalusot. Nasika siya eh. Tinita kasi siya. At nung sinabing may naman yung bag niya, ayun na, kinuha niya sa loob, nasa loob pa ng tube. Tsaka Tunnel. tumakbo. Yung tunnel ng x-ray. Kinuha niya yung bag niya at kinuha niya yung kutsilyo at siya nagwala. Sa ngayon, balik normal na ang operasyon sa paliparan. Nagsorry na rin ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa nangyaring aberya. Okay, so tumakbo yung pasaherong nagwala. Pero, di ba sa airport maraming tao sa paligid, pero bakit totoong baril ang ginamit? Wala bang electric gun or kahit ano man lang sana na medyo safe? Kasi technically maraming taong nakapaligid, di ba? Tsaka siguro marami naman yung pulis, hindi naman siguro sila kakayanin nung nag-iisang, yun nga, yung nakapagpuslit ng patalim at tumakbo doon sa loob ng airport para gamitin nila yung mga baril nila. Although may karapatan silang gamitin yung mga baril nila kasi pulis sila, pero mas maganda sana kung electric gun sana yung ginamit or something na hindi posibleng ikapahamak ng mga ibang mga biyahero noong oras na yon, kasi hindi natin alam, lalo na yung mga ligaw na bala, di ba? Or kung sumablay or tumama accidentally sa ibang pasahero, isang malaking problema pa yan. Opinion lang naman natin yan. So, hindi natin alam kung ano talaga yung protocol, pero mas maganda sana kung mas ligtas na pinapatupad yung mga ganitong klaseng operasyon, lalong-lalo na kung may mga ganitong pangyayari
sa loob ng paliparan. At ito naman, wala pa rin kadala-dala ang iba nating kababayan. Balitang bomb threat naman tayo. Itong lalaking ito ay nagbiro ng bomb sa NAIA, kung saan ito nga pinapagsabihan siya nitong lalaki at sinasabi na nga sa kanya na may karapatan siyang manahimik at bla 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 bla. At itong si manong pulis parang hindi pa niya kabisado yung linyahan na yon na dapat sana memorize na siya. Anyway, walang big deal doon, pero ang pinakang issue rito iwasan nating magbiro, lalong-lalo ng mga ganyang bomb threat kung ayaw nating ma-delay ang mga flight natin, kung ayaw nating magka-problema, dahil ang bomb threat ay isang seryosong usapin. Isa po itong seryosong problema na pwede nating makaharap or kaharapin kapag ginawa natin ang birong ito. At kung ano nga nangyari, eto, panuorin natin ang pakikipag-usap ng pulis na ito sa lalaking nagbiro tungkol sa bomb threat. Pumerson Karungay, sir. Sir, ikaw ay aking naaresto sa paglabag sa Article 287 ng Revised Penal Code for unjust vexation, sir. Sir, ikaw ay may karapatang hindi magsalita. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa lahat ng korte sa Pilipinas. May karapatan kang pumili ng sarili mong abogado, may kakayanan at malaya, at kung hindi kayang bayaran ang serbisyo ng isang abogado, maglalaan ng gobyerno ng isa para sa iyo. May karapatan kang pumili ng doktor na mahusay at malaya na magsasagawa ng eksaminasyong pisikal, at kung hindi mo kayang bayaran ang serbisyo ng doktor, ang gobyerno na ang maglalaan para sa iyo. Sir, naiintindihan mo ba ang mga karapatan mo? Hindi nga lang yan yung naging insidente ng bomb threat. Meron pa nga nung mga nakaraang araw. At dahil nga rito, naalarma ang ating kapulisan at nagbabala sa ating ibang kababayan na huwag gawing biro ang ganitong klaseng pananakot. At ito nga ang naging balita tungkol dito sa issue ng bomb threat. Sa Pasay City, nagbabala ang Philippine National Police laban sa pagbibiro tungkol sa bomba matapos ang sunod-sunod na bomb joke incidents sa Ninoy Aquino International Airport. Narito ang police report. Isang pasahero ang umano'y nagbiro tungkol sa bomba habang sumasailalim sa routine baggage inspection sa NAIA Terminal 3. Agad itong iniulat ng aviation security personnel na nagresulta sa agarang pagresponde ng Philippine National Police Aviation Security Group, Explosive Ordnance Disposal Group at Canine Unit. Agad na isinailalim sa security lockdown ng lugar at isinagawa ang masusing inspeksyon sa mga bagahe. Kinumpirma ng mga otoridad na walang natagpuang explosive o anumang panganib na material. Gayunman, ang pasahero ay in-escort para sa dokumentasyon at offloaded sa kanyang flight sa pagkikipag-ugnayan sa airline authorities. Samantala, noong January 26, isang pasahero naman ang patungong Bacolod ang nagbiro rin umano tungkol sa bomba habang inilalagay ang kanyang bagahe sa overhead bin. Agad na ipinatupad ang airport security protocols at tumugon ng PNP Aviation Security Group, NAIA Police Station 3 at EOD units. Matapos makumpirmang ligtas ang bagahe, ang pasahero ay dinala rin sa wastong disposisyon. Ayon sa PNP, inihahandaan na ang criminal complaints laban sa mga sangkot dahil sa paglabag sa Article 287 ng Revised Penal Code o Unjust Vexation at Presidential Decree No. 1727 Wang Bomb Joke Law. So kaya naman mga kababayan, kung magbibiro kayo at hindi nyo kayang pangatawanan, takpan-takpan yung mga bibig nyo at iwas-iwasan yung magbiro ng mga ganitong klaseng bagay. Siyempre, sa NAIA pa rin tayo, sa NAIA Terminal 3 nga, doon naman sa terminal or sa hindi naman terminal, parang paradahan ng mga taxi driver, nababalitang amoy ihi daw doon sa parking area. Bakit ba nag-aamoy ihi sa parking area ng mga ito? Pambihira naman. Ginagawa yatang CR na pampubliko itong paradahan na ito. Kasi nagrereklamo yung ibang mga pumaparada doon kasi ang baho raw mapanghi. Ano bang nangyari? Sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ito po ang nilalakaran ng mga pasahero at dito sa lugar na ito dinadaanan po. Napakapanghi po ang lugar na ito. Mukhang dito umiihi itong ating mga drivers at ilang mga bystanders dito sa area na ito kung kaya't napakasangsang ng amoy rito. Mag-interview tayo ng mga driver kung bakit mapanghi dito sa lugar na ito at ano nga ba ang dahilan.
bakit hindi sila umihi doon sa palikuran. At kinakatwira natin ng mga ito, malayo sa kanilang parking ang CR. Kaya't nalalayuan itong mga kababayan natin ng mga driver dito sa NAIA Terminal 3. So nalalayuan sa CR, iihi na lang kahit saan, no? Para mga aso, ano? Di natin maintindihan talaga itong iba nating kababayan. Kung saan abutin, doon na lang iihi. Kaya ito ngayon, panghi, nagre-reklamo sila. Matanong natin itong si Manong driver kung totoo nga may mga umiihi dito. Matanong ko lang, driver kayo dito? Ano po? Driver, mayroon bang umiihi dito sa gulong na lang para ano? May minsan sir, may nag-iihi kaso tinatapon lang nila doon sa may kanal. Doon, anong sinanglalagyan? Sinasahod nila minsan sa yung cup na ano. Kasi layo naman kasi ng CR eh. Oo, layo. Eh, minsan yung iba, iihi. Oo, lalabas na. Kaya iihi ka dito, ilalagay mo doon. Hindi yung iba kasi doon nasa gulong eh. Wala. Wala naman dito sir. Thank you, Tay. Parang may gano'ng maglabi sir. Banda doon talaga mapanghi, yun ang inireklamo eh. Bakit banda doon? Dito hindi naman. Oo nga po. Actually sir, dito po sa area na to medyo mapangit dahil siguro po sa drainage din siya kahit dun po amoy Hindi, ang layo yun, ang layo. May maamoy kayo sa sistema ng drainage dito. Dati ko kami naman, pag nakapagpapag kayo sa parang uwang, ang baho talaga. Saan banda dyan? nasa yan, yung drainage na yan. Drainage nga, pati dito. O yung bukas doon, sigaw talaga kahit dito sa entrance dito. May mabaho talaga. Yung sistema ng drainage dito yung bakit. Sa cleanliness, pwede po namin sabihin to. Ayaw din naman po namin mapangin sa area po namin. Dispray ng tubig. Kasi may mga driver din po sila ng mga puti na tas yung mga sir, wala pong sir, kasi marami pong ibang mga taong nakakapasok po dito. Wag po sana nalang ibinibintang agad sa aming mga driver. Hindi lang naman po kami mga tao pong nakakapasok dito sa loob ng parking. Aminado po kami rito na dyan, mapangi po sa area na yan. Pero sir, hindi po kasi nagsisiyar po kami. O yan, sige, tanggi. Siyempre, sino ba naman ang aamin na pag may nag-i-interview? So, hindi naman nila alam kung sino yung nag-i-interview na yan. Pero siyempre, napansin nila nakakamera, o iniisip nila baka media or ano, tatanggi, siyempre. Pero sila-sila lang naman yung mga pumaparada dyan eh. Sino pa ba ang ibang iihi dyan? Wala naman ibang gumagamit niyang area niya, kundi sila-sila rin. Tapos, yan, siyempre, itatanggi. Ganyan naman talaga tayo. Nag-aaral naman po kami, alam naman po namin yun sir. Hindi po kami ganun. So, sinong umiihi dito at mapanghi dyan sa lugar na ito? Ayun lang sir, di po namin masabi kasi... Pasahero. Hindi po sir, pero di po tayo makakapagsabi kasi sir, kung di po natin makikita, di ba sir, mahirap po magkita. Di po namin masabi. Maaaring may umiihi po, pero hindi po namin masabi. Kasi... Baka aso. Di rin nyo masabi, di rin nila nakikita kung sino, baka multo, umiihi dyan. Hindi nyo napapansin, baka may mga pumapasadang multo dyan, kaya pumapanghi dyan. Baka kung saan abutan yung mga multo, doon na sila umiihi. Pambihira. Hindi, ang problema kasi, area nyo ito, mga parking area ng mga taxi. Kaya pag nangamoy dito, yun nga po sir, ang problema kayo ang po, sir, bibintangan talaga. Mismo. kasi nandito po kami. Pero sir, kung mapapansin nyo, marami pong tao labas-pasok po dito sir. At hindi lang po kami sir. Sana po, wag po kami lagi po na pagbibintangan. Hindi po dahil nandito po kami, kami na po. Ayaw din naman po namin mapangi yung area namin sir. So dapat niyo, sasawayin kung may umihi dyan. Opo sir, opo. Katulad yan. Kasi po sir, sa totoo nga lang po sir, kung concern natin yung cleanliness sir Kung talagang ganyan po, kagaya po niya, kaysa tinatapon-tapon po yung ihi sir, ba't di po tayo maglagay ng uniral? Kung sakasakali lang po sir, po ba, para mas maging proper? Hindi, yun nga, malayo nga doon Yun nga po sir, hindi yun nga lang po sir. Pero ako sir, di po ako umiihi dyan. Kasi CCR po ako Oo po. Kung sakali lang po kasi kagaya niya sir, marami pong tao nag-ano po dyan. Kasi dati po po yan Mapangi po talaga sir. Hindi lang naman po kami yan. Marami rin po mga driver dyan sir. Kahit lang po kami. So, walang Hindi lang po namin masabi kasi hindi po namin nakikita sir. Siguro kung sir, maglagay po yung tao na po dyan. Kasi kami rito,
pwede po namin sabihin itong mga driver ng Dilaw na huwag silang umihi dito at magtapo ng ihi dyan. Pwede po namin sabihin, pero ituturo po namin kung sino umihi dyan, di po namin magagawa, dahil di po namin nakita. Yun po isa kami. Kasi mahirap po mag-ito. System ang panto. Ewan mo kung ano kasi pag pumipila kami nung araw nun, amoy na amoy pa. Nung araw dito. So syempre ang unang-unang may problema rito at may kasalanan, syempre yun ang mamahala dito sa area na to. So kung itong mga taong to nagreklamo na before, nilapit na nila do sa pinakang management o nangangasiwa dito sa kanilang pinagpaparadahan kung saan man yan sa NAIA Terminal 3, sana dati pala nagkaroon na ng aksyon. Pero kung na-complain na at wala namang ginawang aksyon, talagang problema yan. At alam naman natin talaga na hanggat hindi namo-monitor or nabibisita ng isa sa mga pinakamalaking tao na nakaposisyon sa gobyerno at ma-ETTV, like for example, matutulpo, hindi yan ma-aksyonan. Kung sa mga simpleng ganitong reklamo lamang, walang mangyayari. At unang-una, tayo mga Pilipino, aminin man natin na hindi, kapag sa ating bansa ay hirap na hirap tayong sumunod sa mga patakaran or sa mga batas na pinapatupad sa loob ng ating bansa. Given na yan, sakit na yan ng mga Pilipino, yung hindi pagsunod sa mga alituntunin or yung mga batas. Ang daming ang mga nangyayari sa ating bansa kung ano-ano, di ba, na paulit-ulit lang naman na sinasabi na oo, susundin, pero pag talikod, balik na naman sa dating gawain. Kumpara nga sa isang Pilipino na magpupunta sa ibang bansa, first day pa lang yan, for sure susunod na yan agad sa patakaran ng ibang bansa. Kasi nga, yung mga ugali natin sa Pilipinas ay hindi yan katanggap-tanggap pagdating sa ibang bansa. Na sana yan dapat ang magandang mabago sa bawat isang Pilipino. Pero syempre, hindi yan basta-basta pwedeng mangyari kung hindi magtutulungan ang bawat Pilipino. So yun lang, nakakadismaya. Baka itong nangyaring ito sa NAIA, sobrang daming issue, mapwesto na naman tayo sa top 1. Buti sana kung top 1 sa pagiging best, pero top 1 sa pagiging worst. Yun ang nakakahiya. Kaya naman sa mga kababayan natin, sana magkaroon tayo ng konting disiplina sa ating mga sarili kung pumupunta tayo ng ating mga paliparan para hindi na natin kailangan maranasan yung mga ganitong klaseng problema. At kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel at nagustuhan mo ang videong ito, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.